Dear Dr. Love, ako po si Kiana, 32 anyos, from Carmona, Cavite. A year ago, my college classmate and I reconnected through social media. Matapos ang mahabang kumustahan at update sa buhay-buhay, nalaman niyang single pa rin ako at ganun din siya. Nagtapat po siya na may gusto siya sa akin nung college pa kami pero natorpe daw siya. Pero sa totoo lang, type ko rin siya noon but love life was not my priority at that time dahil busy ako sa aking studies. After a few months, naging kami na po ni Alex. Hindi na po namin pinatagal ang courting stage dahil medyo may edad na rin po kami. Isa pa, type naman namin ang isa't isa. Nakabase po sa San Francisco, USA si Alex, Dr. Love, at doon na sila naninirahan ng kanyang pamilya samantalang ako meron pong stable career dito sa Pilipinas. Ang gusto ni Alex, doon na rin po ako manirahan eventually, lalo na kapag ikinasal kami. Pero nang tinanong ko siya kung ano ang plano niya o kung ano ang magiging buhay namin doon, nako, wala po siyang maisagot. As much as possible, ayoko po sanang iwan ang maganda kong karir dito sa Pilipinas, pero kung kinakailangan kong pumunta sa Amerika for good para sa amin, gagawin ko naman. It's just that kung wala naman po siyang maibibigay na plano for both of us, ayoko naman pong isakripisyo ang karir ko dito for something that I am not sure of. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? My best regards, Kiana ng Carmona, Cavite. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Kiana ng Carmona, Cavite. May kasabihan po tayo na hahamakin ang lahat, masunod lamang ang pag-ibig. At gagawin natin yan. Anumang bagay na mahal natin o kinagigiliwan natin gawin ay iniiwanan natin because of love. Marami na ring buhay ang nasira dahilan sa ganyang desisyon. Dahilan sa hindi pinaghari ang kaisipan bagkos pinaghari ang kanilang emosyon na nagbuhat sa puso, pag-ibig. O pag-ibig na makapangyarihan, gagawin ang lahat, masunod ka lamang, sabi nga. Pero tingnan natin ang narrative ng ating letter sender na si Kiana, 32 anyos na po siya. During her college years, meron palang nagkakagusto sa kanyang estudyante na classmate niya, pero natsiope, natorpe, at hindi siya niligawan. So ang buong pamilya nitong lalaking ito, na tawagin na lamang natin sa pangalang Alex, nakapag-migrate na po sa San Francisco, which is a beautiful place, I tell you. It's a lovely place. The weather is fine. Malaya ang lahat. Lalo yung mga LGBT community. Merong mga lugar doon. May nakita pa ako nung araw doon na senador dito sa Pilipinas na tagong-tago siya rito. Pagdating doon talaga nagladlad. Hindi ako makapaniwala. Very popular ang kanyang pangalan. Anyway, magandang lugar ang San Francisco. Doon nakabase yung pamilya nitong si Alex. At naging magsyota sila. Ayan. Naging magsyota sila. Ang plano ng Alex ay kunin itong si Kiana at doon na manirahan sa Amerika. Ang tanong ni Kiana, ano ba ang plano mo kapag tayo nakasal na? Nung tinatanong ko siya kung anong plano niya, kung anong magiging buhay namin doon, wala po siyang maisagot. Nako, iyan ang risky, iyan ang nakatatakot, Kiana. Masarap magplano, lalo kung paplanuhin mo kasama ang syota mo.
Masarap magplano ng magandang pamilya. Magpaplano ka ng magandang pamilya. Magkakaanak tayo ng 5. Bibili tayo ng bagong kotse. Bibili tayo ng bahay at lupa. Pupunta tayo sa Paris. Mga 1 buwan tayo magpapahinga sa Paris. Sa France. Di ba? Every morning, pupunta tayo sa patisserie. Pupunta tayo sa boulangerie para bumili ng tinapay. Boulangerie. Sa atin dito, ang tawag doon. Boulangerie sa atin ay panaderia. Di ba? Patisserie. Ano yung patisserie sa ating mga Pilipino? Gawaan ng cake. Di ba? O di, ang sarap magplano. Pero kaya ba? Pwede bang panindigan yung plano? Kasi ang mahirap dito, Kiana, sino nga yung Kiana na artista na naging guest ko nung araw, panayakap sa akin, napakatigas ng dibdib niya. Napakalaki ng Keanu Reeves, oo. Sir, lumayo ka nga, nasasaktan ako sa dibdib mo eh. Masyado matigas eh. Kaibigan lang po natin, kaya nababati natin ng ganun. Anyway, yan, Kiana, yan ang dapat na pagtuunan mo muna ng pansin at makuha mo yung commitment at pag-aralan mo yung posibilidad dun sa kanyang plano. Baka plano siya ng plano, papakasal kayo, dadaling ka sa Amerika. Tanong mo, magkano ang sweldo mo dyan? Kaya ba? Doon sa mga hindi pa nakararating sa Amerika at napapanood lamang natin sa pelikula, aba hindi po pwedeng ganun lang. Nung ako'y nasa Amerika, tinalikuran ko yung pangalang June Banaag. Hindi pwedeng magyabang-yabang ka doon. Nang iwanan ko ang Pilipinas, I was in the peak of my career. Nagti-TV patrol ako. Pagdating ko doon, anong trabaho ko? Driver ng isang facility ng mga developmentally disabled children. Yung may special children. Driver ako at saka teacher. O ano pang ginawa ko? Nag-part-time ako, nagbenta ako ng Rainbow vacuum cleaner. Napakamahal nun, 35,000 ang lago. Rainbow vacuum cleaner. Nagbebenta ako niya, nagpupunta ako sa bahay-bahay ng mga Pilipino. Naging salesman ako sa Radio Shack bago ko naging branch manager ng Radio Shack. Nagtrabaho ko sa isang manufacturing firm sa Santa Ana, California sa data processing. Pinasok ko lahat yun. Nung nasa Radio Shack ako, si Mayor Simon ng Quezon City, remember? Pumasok nung araw doon sa Radio Shack, may binibili siya, nakita niya ako. Sabi niya, aren't you June Banaag from Channel 2 and DZMM? Sabi niya, Mayor June Simon ng Quezon City. Hindi mo pwede pagyabang na announcer ka sa Pilipinas na you're a public personality. Trabaho ko doon ng gusto. Meron akong part-time job, meron akong full-time job. Kumuwi ako sa bahay, alas 11 na ng gabi. You know? Bakit? Kasi kailangan. Kailangan. Hindi po pwedeng maarte ka doon. Kailangan maghanap buhay. Tanungin mo yung boyfriend mo, kumusta bang hanap buhay mo? Mabubuhay ba tayo? Kaya ba natin na bumukod ng bahay? Kung hindi nyo pa kayang bumukod ng bahay at titira lang kayo sa biyanan nyo, aba, teka muna. Pag-aralan mo. Red flag yan. At kung ikukumpara mo yung sinasabi mong very successful career dito sa Pilipinas, pag-aralan mo muna, huwag mo munang iiwanan ang career mo dito para lamang makakita ka ng the land of milk and honey. Hindi po totoo yun. Ang sabi nila, ang America is the land of your dreams, the land of milk and honey. Hindi po, maraming mga homeless doon. Yung mga batugan na iiwan sa tabi ng karsada. Kaya kailangang maghanap buhay ka. So, balansihin mo. Hindi ka nagmamadali.
Walang kwenta kung may asawa ka nga. Doon nga kayo titira sa Amerika, pero homeless kayo at gagamit kayo ng coupon sa grocery dahil awang-awa ang gobyerno sa inyo. Bibigyan kayo ng coupon para makapamili ka sa grocery. Hindi yun ang buhay na gusto mo. So, anong dapat? Pag-aralan mo, humanap ka ng mga red flags sa boyfriend mo. Hindi nangangahulugang boyfriend mo siya ngayon, siya na mapapangasawa mo. Ang mahalaga sa bubuo ng pamilya, may plano at kumikilos para maabot ang kanilang plano. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.